So, tuloy po tayo. What church is not? Ano ba yung hindi church na ang tawag ngayon ay church? 'Di ba? The word church has come to mean many things to many people. And often, these concepts are different for the New Testament meaning. Number one, the church is not building. Talagang hindi talaga yung building. Wala kang mababasa sa Bible na ang church ay building. As in, wala, zero. Ang building na tawag doon, temple, yun, meron. Synagogue, yan yung mga building. No? Yung tent, tabernacle. Yan, tabernacle. So, yun yung noon na wala pang temple, tabernacle lang, or tent. Siyempre, tinawag din na house of the Lord, ganun. Pero hindi siya house na bahay talaga. Kasi ang house nun ay tent din. And sometimes, talagang hindi siya firm na disemento tulad niyan. So we often hear people talk about going to church or having a church wedding, or maybe you've even used, and sinamin ko kahit ako, di ba? A little hand motion that accompanied the saying, ayun nga, yung nung bata tayo. Sa amin kasi tinuro din ito sa IRM. Sabi na doon na to the Church of God, which is in Corinth. Yun yung sinasabi talaga doon. Pero may mga sinasabi doon na this is the church, and this is the steeple. Sabi niya ganoon. Parang pinapakita na merong torre ang church. Pero yun nga, here's the church, is the steeple. So, open it up and see all the people. Yun yung sinasabing, open it up. Parang ganun yun. And see all the people. May ginagano kasi. This is the church. This is the steeple. Open it up and see all the people. May ganun na tinuro sa amin nung bata ko eh. Nakalimutan ko na kung paano talaga yun. Baka may alam sa inyo. Try nyo magpasa ng video. So, ganun, nakalimutan ko kung paano yun. So, actually, the church is the people. Notice how Paul addressed the letter to the Corinth, diba? To the church of God, which is at Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all who in very place call on the name of Christ our Lord, both theirs and our Lord's. Bakit tumatawag ba yung building? Hindi naman nagsasalita yung building, maliban speaker. Diba po? So, ayan, sa mga bago pong nanonood at sumusubaybay, please share ang ating live. Napakaganda po ng pinag-aaralan natin. Marami pong mako-correct sa atin dito sa ating pag-aaral ng Ecclesiology. At ito po ay isang part lang ng Systematic Theology 4. At may kasama tong Eschatology. Nandito na tayo sa Lesson 1, Foundations of Ecclesiology. What church is not? At tulad nga na sabi ko kanina, pag sinabi mong, pag pinatagalog mo, ano ang Tagalog ng church? Simbahan. So yun nga, maybe 80 to 90%. Try nyong gumawa. Magtanong kayo sa 100 tao, at merong yes or no doon. Or pagpipilian, ang church ay simbahan, or kahit wala nang pagpipilian, tanungin nyo sila eh. Kung ang sasabihin nila ay iglesia o simbahan. Try kong mag-survey para meron akong reference sa inyo bago matapos ang na ito. So 100 people, gagawin kong assignment. 100 people, kahit sino na, sa Tagalog ng church. Talaga, sabi ko sa inyo, simbahan ang most nasasabihin, which is wrong. Mga kapatid, wrong. Talaga wrong. Hindi yun yung biblical na church. Kaya nga wala kang mababasa ng simbahan sa Tagalog Bible eh. Try to find one. Wala talaga. Cover to cover. Wala kang mababasang salitang simbahan. Maliban sa sa Bisayan, simbahon. Simbahon, sambahin. Yun ang meron doon. So, ang building, bahay-sambahan. Yun nga ang sabi ng pastor na nakilala ko, si Bishop Ching Barte. Nung nauhaw akong magpakalalim, na-inspire ako sa kanya dahil ang dami niyang pinaliwanag na oo nga naman, ang dami kong na-realize, and maybe yun ang naging dahilan kung bakit ako na-push na mag-Bible school, dahil nauhaw talaga ako sa karunungan patungkol sa ating Panginoong Hesus at sa iglesia. So yan po, malinaw po sa atin yan. Church is not a building, but sometimes technically, or not technically, parang modern terminology modern terminology ang tawag na natin sa
saan ang church nyo? Ganon, di ba? And you are pertaining to a local place where people meet. Pero ang sabi ko nga, if you want to correct it, dahil talaga namang unbiblical talaga na ang building ay pwedeng sabihin natin na kapilya kung ito ay talagang separated na chapel or kapilya. Kahit mukha pang bahay ito, pwede mo tawagin kapilya or bahay panalanginan o kaya bahay sambahan. Yun yung mga pwedeng terminology na ipalit doon. Literal na templo, literal, pero ito naman ay physical na templo, itong ating katawan, which is spiritual naman ang na templo dahil nandiyan ang espiritu. So, ayun yung mga pwedeng terminology na ipalit doon. Paano naman pag tinanong ako na, Pastor, saan ang church nyo? Paano mong ipapaliwanag yan? O sa church namin, sa church niya, ganun. Walang mga ganong term sa Bible, mga kapatid. Walang salitang church mo, church nyo, church ko, church natin, church nila, church namin. Wala. Church of Christ, churches of Christ, Church of God, churches of God, yun ang mga existent. Yung salitang Church of Christ, wala siya word by word. Churches of Christ meron. Walang Church of Paul, walang ganun. Or ang meron lang church in and then yung location. That's why sometimes kapag may nagtatanong, saan ang church nyo? Sasabihin ko, doon, church sa Alalay. Yun yung, dahil ganun yung biblical na way ng pagtukoy sa church. Or ibig sabihin ng church sa Alalay, it doesn't mean na yun yung building, kundi yung gawain or yung meeting ng mga tao sa lugar na yun. So, tao pa rin ang tinutukoy talaga ng church, not the building. So actually, the church yung mga church ang pumupunta doon sa building. At ang church ang humahayo, mga kapatid. Hindi still na passive na nandun lang. So hopefully naintindihan po natin yun. So try to study deeper, mga kapatid. At mako-correct naman yun. And maybe this platform helps us na kahit paunti-unti, mababago din yung way natin ng pagtukoy sa church. And sometimes, yun nga, may mga tao, sabi nila, doon sa church namin, sa church nyo, okay lang naman because you are belonging as in universal church, pero wala talaga yung term na ganun eh. Church or iglesia sa ganung lugar. O, sabihin na lang natin na iglesia ng Panginoon o gawain ng Diyos. Yun yung mga tinuturo ko sa mga naging estudyante ko na ipalit sa pangalang church nyo, church namin. Kung nais nyong gamitin yung term o makorek yung ating perception sa salitang church. Pero hindi ko naman sinabing nagkakasala ka kapag ang sinabi mo ay church nyo, church namin. Naintindihan naman ni Lord John. It is ignorance lang talaga dahil hindi tayo ganun na yun nga, nagising tayo or nagkamuwang tayo na ang tawag natin sa church ay simbahan at simbahan is yung building instead na bahay-sambahan. Pero totoo, yung simbahan ay kung saan ka sumasamba. Simba means yung way ng pagpunta mo sa lugar which is the simbahan. So, pwede mong tawaging simbahan yung building. Pwedeng tawaging simbahan yung building sa Tagalog. Pero tayo, we don't use that word sa tingin ko. So, kasi hindi nga dapat, pwede yung building doon but you don't have to call the building as the church. Kung hanggat maaari po. So the church is not a hierarchy. The church is not a hierarchy of clergy that exists separately from the body of believers. When Roman Catholic refers to the church, they are talking about the Pope, cardinals, and the bishop who make up the governing body of Catholicism. So yun yung po nila, kanila pong tinutukoy pag sinabing church, di ba? There's no such designation in the New Testament actually. Paul called himself a fellow worker. Hindi naman servant, di ba? All Christians comprise the body of Christ as universal church. And he
is its only head. Wala nang ibang head ng church, mga kapatid. Wala namang pope noong panahon ni Jesus Christ o ng mga early apostle. Kahit tao lang din nagsabi na ang pope ay si Peter, which is di naman siya pope. Wala nang kaalam-alam na pope siya. Kahit tanungin nyo siya siguro pagdating sa langit, di niya alam na pope siya. So, ayun po. Sa mga hindi makapasok po sa atin pong Zoom, meron pong email. You have to register kasi kailangan na pong mag-register to para makapasok po tayo para sa ating pong Zoom. Pero yung registration na yon ay form lang. Wala namang bayad ang mag-register. Anyone has a privilege na makapasok sa ating Zoom. At lalong-lalo na sa panonood ng live, ino-open po natin ito. So number 3, what church is not nominalism? The church is not. What church is not? Yun. The church is not nominalism. Ito ang ibig sabihin ng nominalism. Outside of arcane discussion in medieval philosophy, ang ibig sabihin kasi ng nominalism is the possession of a baseless name or title or description. Actually, it is not a Christian talaga na word Sa philosophical term talaga itong nominalism. Parang isang titulo na hindi ka naman yun talaga o walang basihan. Parang self-entitled. So, a nominal presidency, example, is one of the president which the president is nothing more than a figurehead. Ganyan maraming ganyan sa loob ng church. Halimbawa, nagputuhan, ginawang president pero walang function. So, lang din, kahit sabihin mong may pinagbutuhan, pero dahil hindi siya nagpa-function as a president, so nominal ang tawag doon, nominal position. So, yung nominal vacation, example again, is one in which the vacationers must still work. Di ba? May mga ganyan nagbakasyon nga, pumunta sa isang lugar, o kaya home base nga siya, pero actually nandun yung work niya. So, it is called nominal work. So, nominalism has to do with empty formalities. Things so-called lang. So-called. Yan, so-called. Sabi-sabi. So, and meaningless labels. So, yun yung ibig sabihin ng nominalism. Nilabelan ka lang pero meaningless. Nominalism exists in religious circles also. So, nominal churches are composed of church-goers lang or otherwise religious people whose faith does not go beyond being identified with a church. Wala siyang ugaling Kristiyano. Nandun lang sa kapilya or gawain. So, it may be a Christian group or any denomination. So, these churches are in name only. So, Christ has no bearing in their lives. Nominal Christians may attend church and Christian functions. Pwede siyang mag-function ng ganun. And they self-identify as Christian. Dali lang naman Lagay mo sa birth certificate mo, Christian, di ba? But it is just a label. Papel lang yan. Label lang yun. They view religion primarily as a social construct. And they do not allow it to require much of them in terms of morality or responsibility. So, nominalists take a minimalist approach to their faith. Actually, maraming causes ng nominalism but we will tackle them on the following lessons. Hindi natin yan. So, merong what causes nominalism or ano yung mga signs of nominalism. Next time, pag-usapan natin yan. So, ayan. Actually, naka isang oras na tayo. It's 9:06, 8:06 tayo nag-start. Pero alam nyo mga kapatid, nasa 29% o 30% pa lang tayo ng lesson 1. Kaya maganda po kayo ng mga tanong ninyo. Maging curious po tayo at pwede nyo po akong pahirapan sa mga tanong ninyo about the church. Challenge me, kapatid. But it doesn't mean na sinabi kong challenge me ay masasagot ko lahat agad-agad. Mas maganda yung sasabihin kong pag-aaralan ko pa dahil hindi naman lahat ay alam ko na. So, we have to research those. At kung kaya ko naman at may knowledge tayo sa mga bagay na inyong tatanungin, willing po akong sasagot sa inyo. At the church is not a religion din, mga kapatid. Iba yung religion, iba yung church. Actually, church is not a religion. I will build my church. Sabi ni Jesus Christ, hindi niya sinabing, I will build a religion. Hindi naman religion ang sinabi. Kasi sa Greek word ng church ay ecclesia. Ang Greek word ng religion ay threskeia. Magkaibang magkaiba, mga kapatid.
ang church ay merong treskeia, meaning ang church ay ang ibig sabihin kasi ng treskeia ay yung ceremonies. Meron siyang certain na ceremonies na distinct sa kanila, na sila lang. That's why yung salitang religion at saka church, hindi talaga sila hindi sila parallel. So, meron akong po dyan, mamaya sabihin ko sa inyo. Let me read this one. So, ito ang religion. A person might follow a religion by attending services, performing rituals, adhering to a set of rules and doctrines. For example, in many religions, there are specific ritual of prayer, di ba? May fasting sila, may mga traditions sila or other practices that must be followed. So, yun talaga yung salitang triskeia o religare. Sa kasi ang religare ay re at saka ligare. Parang sinasabi doon na binding kasi yung ligare o bind, na ang tinutukoy ng bind na yun are laws or practices o pinag-usapan na dapat gawin. So, ligare means to bind us again, para itali ka sa isang sets of rules or tradition. So, if you are bound on the tradition, then you have a religion. Okay? Kaya yun yung ibig sabihin na, halimbawa, yung sabi sa James chapter 1 verse 26 to 27 na the pure religion, ang pure or sa Tagalog yung pure, dalisay na reliyon ay yung tumutulo sa mga balo at ulila, no? At yun yung ceremony na dapat daw gawin ng church, hindi lang pangloob na ceremony na nagpe-pray ka sa loob or nagbibigay ka sa loob, pero paglabas mo, ang damot-damot mo naman. Diba? Hindi ka naman tumutulong. Iba pa rin, magaswang pa rin ugali mo. So, maling treskeia yan. Mali yung ceremonial mo or yung mga ritual na ginagawa mo, sinusunod mo. So, yun yung review kasi ni Apostle James, mga kapatid. Magkaiba talaga yung religion sa church. And, if you like to study about it, what is religion? Try to search my article. May article po ako dyan about what is religion. Or copy-paste nyo ang link na ito. Try nyo pong screenshot https://bit.ly/whatisreligiontagalog. Lilitaw po yung article ko sa pastor's notebook. Type nyo lang yan or i-search nyo yung word na yan. And mamaya po pala, pwede kayong humingi ng student workbook sa akin about this lesson. Kasi na-late talaga ako na gawin yon. Inuna ko po kasing ginawa ang teacher's manual and then gumawa ako ng PowerPoint presentation. Actually, mga 15 minutes before yung time natin na 8 o'clock, 7:45. Tsaka ako lang natapos itong PowerPoint natin eh. Pero promise ko sana na ibibigay yung handout natin before ako mag-start. But, patawarin nyo ako. Mamaya, hayaan nyo. Free. Lahat kayo bibigyan ko ng handout ng itinuturo ko ngayon. Kasama po itong link na ito na pwede nyo pong makopy. Free student handout. Kung ano yung nababasa nyo ngayon, yun din yung makikita nyo. Pero may mga blank. Kaya nga student workbook po siya. Kung gusto nyo masagot, panoorin nyo ulit ang ating lesson ngayon. Or yung mga screenshots nyo. Sana nag-i-screenshot kayo kung ano nagte-take notes, mga kapatid. Madali nyo masasagot yan. So, sa mga gusto ng handout, mag-type po kayo ng handout or ayun na lang yung code natin, MBS. MBS. Mobile Bible School po ang ibig sabihin ng MBS. I-mention nyo po yung mga kakilala nyo ngayon para malaman din po nila ang ating lesson. Napakaganda, as in, ang dami yung matututunan bago po dito. And as we go deeper, lalo tayong nai-inlove kay Lord at napapalapit talaga sa katotohanan. Nagiging close tayo kay Lord the more that we know and realize. It's all by the grace of God lang talaga, mga kapatid. Di ito basta head knowledge lang eh. May significance din. Sabi nga, the more you know Him, the more you love Him, di ba? How much more makikilala mo kung kanino namatay si Jesus Christ para sa church, mga kapatid. Hindi para sa aso mo, hindi para sa pusa mo, hindi para sa mga mga puno dyan sa tabi-tabi nyo. Hindi namatay si Jesus Christ para sa kanila. Hindi nabuhos yung dugo niya para sa mga yan. Hindi para sa mga
kinakain natin, tinatanim namin or natin, kundi para sa atin mismo. Tayo mga nananalig at tumanggap sa Kanya. So, on the day of Pentecost in Acts chapter, let me read this. Dito tayo, generally. Soon, church is not the kingdom of God. Nandun na pala tayo, no? Okay, sige. Number 5, the church is not the kingdom of God. It is just a part of it. Kasi may nagsasabi sa, let me say na lang kung anong religion, sorry na lang din, Roman Catholic Church, sabi nila na ang church ang kingdom of God ay ang church at ang church ay kingdom of God. Actually, in the Bible, pag sinabi mong kingdom of God, malawak po yan. Kingdom, mga kapatid. Dahil pag sinabi mong kingdom of God, meron din kingdom of heaven. Hindi naman church ang kingdom of heaven. At pag sinabi mong kingdom of God, sabi niya, heaven is my throne, 'di ba? Earth is my footstool. So, kung ang kingdom of God ay may trono tas nasa langit, paano mong sasabihin na church 'yun? Langit garod, 'di ba? So, ang kingdom of God, it is a general term for the reign of God. It comprised or consists or composed of earth and heaven. Kasama yun actually sa kingdom of God. No? Kung saan naghahari ang Panginoon, nandun talaga ang kaharian ng Diyos. Soon, Jesus Christ will establish His physical kingdom in the future. No? Talagang literal siyang magkakaroon ng trono dito sa lupa. And He will return and set up His kingdom on earth. And Jesus came to establish also His spiritual kingdom. Actually, He came to establish on earth before setting up the physical one. Spiritual kingdom yung inumpisahan niya. Kaya nga, sinabi niya doon na meron talaga tayong the kingdom of God is in your midst. Sabi niya ganun. O sa kalagitnaan yung naghahari na sa inyo ang Panginoon. So generally, the kingdom of God exists now and will continue until the end of time. The kingdom of God now and not yet are not separate kingdom. Iisang kingdom yon, yung kingdom of God ngayon na spiritual at yung hindi pa, which is physical reign of Jesus Christ. So, it is just a separate timeline lang. Jesus preached at the kingdom of God is at hand, sabi niya. The kingdom of God is at hand, di ba? He promised that some of His contemporaries would live to see the kingdom of God. Mark chapter 9 verse 1. And that is spiritual kingdom. On the day of Pentecost, in Acts chapter 2, Peter said that Jesus was enthroned in the right hand of God. At ibig sabihin, nag-reign na rin siya, no? Nakaupo nga eh. And kung ang Diyos ay hindi hari, bakit siya may trono at bakit siya nakaluklok doon? Hindi naman nadedethrone ang Diyos kahit nung wala pa si Jesus Christ. Nandun pa rin sa kanyang luklukan. Therefore, kaharian niya yung langit. Siya pa rin may-ari ng lupa. Actually, may control pa rin siya sa kaaway dahil kaya niyang i-manipulate itong mga to. Pahintulutan niya o sabihin niya ang mangyayari. Kayang-kaya niyang lahat. Diba? Kahit patigasin ang puso ng tao, katulad ni Paraon, dahil hari pa rin siya eh. Ang Diyos ay hindi na-dethrone ang Diyos, mga kapatid. And still, yung kingdom ni Lord ngayon nga lang ay talagang spiritual. Visible lang sa church. So, after Pentecost, there are described. Ito po yun. On the day of Pentecost, in Acts chapter 2, Peter said that Jesus was enthroned in the right hand of God, and after Pentecost, Christians are described as a citizen of kingdom. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love. Colossians 1:13. So, part tayo ng kingdom ni Lord. Amen po ba? Lalong-lalo na yung salitang born again, yung mga naka-experience ng born again dahil nabuhay na sila sa Espiritu. So, yan. Thank you sa isang nag-MBS na type. Siya lang ang tanging may free handout natin. So, tuloy po tayo. So, He has made us to be king and priest to His God and Father. To Him be the glory and dominion forever and ever. Amen. Revelation chapter 1 verse 6. Diba? He had made us to be king and priest. Hindi naman niya sinabi, He had made us to be kingdom. So, iba talaga yung kingdom of God sa church. Magkaiba yan. At halimbawa, sa yung Matthew chapter 13, basahin niyo po yung Matthew chapter 13. Ang sabi doon yung buto na naihagis ay it's all about the word. Diba? Word. But in other, sa ibang salin, message of the kingdom ang sabi doon.
message of the kingdom. Ano ba yung mensahe ng kingdom, di ba? The church ba ang mensahe ng kingdom? Hindi. So, the gospel is the message of the kingdom, di ba? Kasama na lahat doon. Pag sinabi mong gospel of the kingdom, lahat ng mabuting bagay, the grace of God, the love of God. So, it comprises many things. It composed of many things about the good news. So, it doesn't say He made us the kingdom. The kingdom of Jesus Christ was established when He sat down at the right hand of God, the throne of God, to rule all with all power and authority, and will soon come literally again. Those who respond favorably to His rule as King of Kings comprise His body, the church. This is in accordance with God's eternal plan, to the intent that now the manifested wisdom of God may be made known by the church. So yun nga, we are the manifested kingdom of God, na manifested lang as the church, pero hindi yun talaga yung kingdom in general. To the principalities and power in heavenly places, according to the eternal purpose which He had accomplished in Christ Jesus our Lord. Ephesians 3:10-11.